nakakapagsalita yung tao samantalang lumakbay mula sa Yes po. bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po, Madam Chair. I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na senador. Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po, Madam Chair, at sa kumiting ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not represent the views of the entire House and the committee that I belong to, ang Committee on Labor. Firstly, we support Senate Bills 111 and 373, yung National Minimum Wage Bill, authored primarily by Senator Amy Marcos. And similar bills in the House have been already filed, such as House Bills 55 and 94. Likewise, we support po the legislated wage increase of 200 pesos. In the House, there are several bills already filed. Among these are the bills filed by Deputy Speaker Raymond Mendoza of TUCP Party List and House Labor Committee Chair Jolo Revilla. And allow me, Madam Chair, to just present, para mabilis po tayo, yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair, and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso, samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa? Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila?
Mas mabigat, mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap, halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Caviteño, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalhin sa mga probinsya, meron ho na dagdag na transportation cost. Ito pong ating final na batas, panukalang batas sa House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong 5-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambalan ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang atin pong pinapanukala ay industry-wide wage fixing mechanism. To end, Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano-ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why, Madam Chair, we support your bill and rest assured this representation will push for the passage of that bill in the lower house. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa ating minamahal na kinatawan, Eli San Fernando. Very valuable input, therefore, from you. And with that, we acknowledge also the presence of Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat. At doble-doble na yung quorum ko ngayon. Yes, may opening statement ang aming rockstar ng Senado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang umiiral na mekanismo ng panrehiyong pagtatakda ng sahod na ipinakilala sa pamamagitan ng Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act ng 1989 ay para isaayos ang pasahod batay sa kalagayang sosyo-ekonomiko ng bawat rehiyon. Sa kalaunan, lumitaw ang malalim na kahinaan ng sistemang ito. Nananatiling malayo ang minimum wage sa karamihan ng mga rehiyon kumpara sa family living wage na nasa pagitan ng 1,000 hanggang 1,300 bawat araw. At higit pa sa mga lugar tulad ng BARM kung saan kinakailangang halaga para sa pamumuhay ay lumalagpas sa 2,000 bawat araw. Subalit nananatili lamang 361 ang umiiral na sahod na siyang pinakamababa sa buong bansa. Kaya inaasahan po natin na itong pagdinig na ito sa pamamagitan po ng ating minamahal na Senadora Amy Marcos, kasama po ang ating idol Raffy Tulfo, ay atin pong masiayos ang mga suweldo ng ating manggagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat mula sa ating Senador Padilla.
isa pang may akda nung isang panukala rito. Can we call on any of the manufacturers or employers para marinig naman natin yung non-exporter naman po? Perhaps ECOP or PCCI, FFCCCI, kung sino, andyan, si Mr. Sergio Ortiz Luis. Maraming salamat, Madam Chair, at sa ating mga... I know you're opposed to the centralization. Nag-submit po kayo ng joint letter opposing the Yes, same. about 17 associations. Almost everybody here signed that letter. And just to add something on the discussion of why the difference in the minimum wage in urban areas and the countryside. What I noticed that something that Toret mentioned, cost of transportation, walang EDSA sa ano. Employees here in NCR wake up at 4 o'clock. They travel 3 o'clock, 3 hours going to work, and they go home 3 hours. So they work late. Ang cost nila ng transportation, mababa nga ang gasolina sa Metro Manila, pero magkano pasahe nila? Dito, di ka pwede makitira. You rent apartments. Mahal ang apartment sa NCR. Ubus halos yung sa apartment pala. Yun ang two costs. The other reason that when that law was passed, differentiation, is they would like to encourage, I know that when it was passed, they would like to encourage investment in the countryside. The countryside. Because if why will I put And we've seen the success of that, actually. The World Bank report now indicates that the Yes. landscape has actually changed. So parang nagwo-work naman siya kahit paano. yes, that is one of the basic reasons that they would like to otherwise walang pupunta sa countryside. Even yung mga safety na yan, even yung mga Pero sir, yung BPOs, sa services po, Mr. Luis, nakita naman natin yung BPO nag-relocate na sa countryside despite the differences and the problems with infrastructure and training. Yes, one of the reasons is their cost there is lower. A little bit lower, not that much lower. Pero nakita naman natin, it pays back tremendously. The loyalty, the shifting from one job to the next for 50 pesos differential in wage. Hindi na nangyayari yun kapag nasa probinsya mismo. Yes, but the workers, kulang na sila ng tao dito. So they go there para yung mga tao doon, for them to go here, people there will be expensive for them. Actually, So it's pag better to kinausap mo relocate yung there. BPO, ewan ko kung may BPO po rito, pero pag kinausap mo yung BPO, kasi hawak ko po yung EcoZones dati, ang sinasabi nila, pupunta sila kung saan may talent. Regardless Yes, that's kung true. mahal yan o hindi mahal, pupuntahan nila kasi kailangan nila talent. Kung yung talent nasa BARM, susugod sila ron. Wala silang intindi kung saan. Kaya I'm wondering if the reason for going to the countryside and investing there in business is solely because of cheap labor or of talent, convenience, employee loyalty, and other reasons. Among others, it's not it's one of the conditions, especially for manufacturing companies, that they would relocate only if they will find their costs lower. Plus, again, you would imagine yung transportation cost is a big factor. Yung sa probinsya, lalakad ka lang. Gigising ka ng mga 30 minutes before work, and then you walk, and then you're there. Wala kang expense, mababa. Tapos ka gasolina, no? Pero hindi naman po 300 pesos a day ang difference. The housing, Ang laki-laki ng difference. may bahay ka Pero doon. maka-input na rin po yun sa cost of labor. No, I Ay, just cost of mentioned it. living. I just Pasensya. mentioned it because it was mentioned. It was That's right, mentioned that's right. earlier. Yes po. But- Madam Chair, may question ako, quick Yes, question. So Senator to part in Tulfo. kay Mr. Ortiz. So, how would you explain itong nangyayaring
napakaraming manggagawa from different provinces pupunta ng Manila kasi nga mas mataas daw ang sweldo sa Manila kumpara doon at hindi na kaya magbuhay na maayos sa kanilang pamilya. How would you explain that? Perhaps the same explanation as yung our OFWs go abroad. There is no work there. No, there are works There is there. no there is no work. No, I'm sorry. Susupal pa rin kita dyan. Napakaraming mga magagawa galing sa iba't ibang lugar at meron ako mga listahan dyan na nag-resign doon sa probinsya, pupunta na Metro Manila para mas mataas daw ang sweldo nila. Now, ang sinasabi niyo po indirect investments, na-appreciate ko yan. Siyempre, turn off sa mga direct investment investors dito na yung sahod ay hindi competitive kumpara sa ibang bansa. Pero paano may factor in yung mga bilihin? Diba? Paano yung mga pagkain? Halos parehas lang. Tapos sabi mo traffic. Ma-traffic na rin sa mga ibang probinsya eh. Lahat ng malalaking probinsya, ma-traffic na rin. Tapos yung rental doon, halos kapareho na lang, konting hundreds na, 200, 300 ang diferensya. Halos parehas na rin ang presyo. Saka yung presyo ng gasolina sa province, like we talked before, kanina ni Senator Ivy, mas mahal pa nga yung mga gasolina doon sa probinsya, mas mataas. So itong mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, ang tinatamaan doon, o paano naman sila? Diba? I agree with Tapos kayo naman dyan sa DTI, mag-monitor naman kayo to make sure na itong mga pagkain sa probinsya na affordables para sa mga maliit nating kababayan. Hindi kayo nagmo-monitor eh. Nagmo-monitor na lang kayo pag may sumbong. Dapat on a regular basis, you do some monitoring to ensure na tama yung yung mga presyo sa palengke, sa mga grocery stores. Siguraduhin nyo na akmang-akma doon sa mga tao na nakatira sa probinsya na mababa ang sweldo. Sang-ayon po ako dun kasi kung tutuusin, yung traffic sa Cebu mas malala pa yata kaysa sa Metro Manila. Sa EDSA lang tayo dumadaing. Pero doon sa Cebu, ang lalalala. Pero tignan ninyo, halos 700 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Sa Cebu, 500 pesos. Correct. Ang laki naman ng diferensya, pambira naman. Mas malala, maniwala po kayo. Yung Cebu, nakaka 4 hours ako doon. Pupunta lang ng Karkar. Correct. Talagang napakalupit. At mahal na rin yung mga renta ng properties doon. So wag natin gamitin yung sinasabi mo, Mr. Sergio Ortiz, na yung traffic. So karamihan sa mga malalaking probinsya ngayon, traffic na rin, and yet napakababa yung kanilang minimum wage doon. I agree with you. I just mentioned that because That's that right. was not mentioned earlier. Yes. Those are some of the factors for some places. for some Not places. necessarily for Definitely not Cebu po. It's arguably worse than Manila. Correct. Not only Cebu and other big provinces. Oh, yeah. Mas malala the pa. traffic in Cebu. Yeah.